Montik na pala mag-first place ang Pilipinas sa mundo sa paggamit ng social media. Na pangalawa lang tayo sa Kenya na almost 4 hours a day ang gamit sa social media. Samantalang Pilipino naman ay 3.5 hours or to be exact, 3 hours and 34 minutes. Ano pinagagagawa natin dyan? Well, ang sabi, tayo daw ay nasa Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, at saka YouTube. Diyan na tayo naghahanap ng LDR, ng kadate, ng trabaho, sagot sa assignment, pag-stock at pagtingin sa mga taong ayaw naman natin, di ba? So, yan yung pinagagagawa ng mga tao. But despite all the helpfulness ng social media or help that social media provides in our lives, I cannot help but think 3.5 hours is quite a long time, di ba? Parang kalahati na yan ng isang work day na 8 hours. Saan natin kinukuha yung chunk na yun? At anong ginagawa natin sa kanya? Kung tutuusin ang mga Hapon na innovators at creators ng technology, they only spend 48 minutes a day. Baka kaya sila creative at saka innovative kasi meron silang extra 3.5 hours? Okay, hindi ko sinasabing masama ang social media. Well, as you can see, we are here. But what I'm saying is that we also have to be aware of the downside. Maraming taong nade-depress, halimbawa, nakakaroon ng anxiety or inggit sa mga taong hindi naman nakilala o naiinggit ka sa mga bagay na hindi mo naman gusto in the first place. Diba? At yung iba talaga nagkakaroon din talaga ng addiction na dun sa point na wala na silang magawa or hindi na lang mapigil yung sarili nila kundi mag-spend ng time sa social media. Para siguro magawa natin ng paraan yan, bago pa tayo dumating dyan, maggawa na tayo ng mga bagay to regulate yung ating paggamit para mabalance, because balance is key to everything. Siguro maganda na sa gabi pa lang gumagawa natin ng schedule kung ano gagawin natin para hindi maaksaya yung oras natin sa kung ano-ano. Halimbawa, may mga rules kayo na after 9 o'clock, wala ng cellphone. O kaya, pag kumakain, walang cellphone. Maganda rin kasi yung merong tayong ginagawa na conscious, na hindi lang ba sasabihin natin, sige, babawasan ko. Kumbaga, meron kang goal sa pagbabawas nito. Okay, and finally, I think it's very important that if you have children, o kaya oldies, at saka syempre karelasyon. Dahil hindi counted yung hindi counted yung together kayo na nakaupo kayo pareho sa kama tapos pareho kayo nagsuscroll ng telepono. What I'm saying is that I think it's very important that we recognize that time passes on and may mga kasama tayo sa bahay, ano yung mga alaalang may isip natin 20 years from now. Sana mag-spend tayo ng time para magkakilala tayo, yung mga taong nasa harapan natin kasi napakalungkot naman kung 20 years from now, pag nag-recall ka, pag nag-reminisce ka, ang maalala mo na kung sino yung mga viral na nangyari dati, imbis na yung mga taong nakasama mo na nasa harapan mo ngayon.